Masahihin mo ang dibdib ko, yan. Utos nito sa akin. Gumalaw ako ng konti upang mailapat ko ang kamay ko sa dibdib nito, ngunit hindi ko pa naabot. Kaya muli na naman akong gumalaw para maabot iyon. Shit! Umalis ka na nga sa ibabaw ko. Namumulang sabi niya sa akin at tila naasar pa. Po? Umalis ka na sa ibabaw ko, oh. Hihintayin mo pang merong magalit. Kaya naman nagmamadali akong umalis sa ibabaw nito. Nakita kong biglang nakadapa ang mahal ko. Walang lalabas ng silid na ito, Yam. Kung gusto mo, matulog ka na lang ulit. Pahabol na salita nito. 1 week na ako dito sa bahay ng mahal ko. Pansin ko'y hindi naman ito nahihilo. Ano lang ang silbi ko dito sa bahay nito? Tagamasahe lang? Napakamo tuloy ako sa ilong ko. Ang ayaw ko lamang kapag minamasahe ito ay puro ungo lang naririnig ko. Sa totoo lang ako ang nadadala sa ungo dito. Iba kasi ang dating sa akin. Umupo ako sa sofa. Nag-text din ako sa inay ko na nagpadala ko ng pera. Bigla nga akong kinilig na sabihin ni Adrian na siya nalang maghuhulog ng pera. Kaya ibinigay ko na lang kay Adrian ang ipadadala ko. Minsan masungit sa Adrian, minsan naman mabait ito sa akin. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian at nakita ko meron itong dalang pizza. Magmerienda ka na. Wika nito at ibinaba sa center table ang dalang pizza. Ang sweet talaga ng mahal ko. Mahina akong bulong. Alam mo bang nahuli ko na yung nagnakaw ng boxer ko? At nalaman ko na rin kung sino katalo ko noong gabi. Ito rin palang babaeng pangit ang itsura. Akalain mo yun? Iisang tao lamang pala. Umiiling na wika nito. Nagulat ako sa sinabi nito kaya bigla ako nahulog sa sofa. Diyos ko po, totoo ba sinabi nito sa akin? Bigla tuloy akong kinabahan. Hey, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lamang nahulog? Maliit po kasi ang sofa, sir. Kaya nahulog po ako. Palusot ko. Pero abot-abot ang kabog ng aking dibdib. Maliit pa sa iyong sofa na iyan? Kala mo naman ang laki mong babae. Wika nitong umiiling. Sir Adrian, yung babaeng hinahantin mo, nasan siya ngayon? Nauutal na tanong ko. Nakakulong na. Ayaw kasi magsabi ng totoo. Tapos ang dami din niyang dahilan. Umiiling na saad nito. Oh, magmerienda ka na, Yam. Wika nito. Hindi na ako makakain ng maayos dahil sa mga sinabi nito. Bigla din akong kinabahan. Tumingin siya sa akin. Alam ko may balak pang ito sabihin. Alam mo ba, na kung hindi pa rin naamin ng babaeng stalker ko na iyon, ay hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya. Wika pa nito. Ngunit nakatingin naman si Adrian sa akin habang nagsasalita. Bigla tuloy akong tumungo at napakagat bigla sa pizza na hawak ko. Baka nga nung gabing meron nangyari sa amin, baka ginahasa talaga ako. Lalo't napag-alaman kong follower ko pala siya. Wika nito. Bigla ako tuloy nalunok ang pizza sa loob ng bibig ko. Kaya bigla akong umubo dahil bumara sa lalamunan ko ito. Hey, okay ka lang? Tanong nito at pagkatapos ay binigyan ako ng tubig. Pulang-pula ang mukha ko dahil hindi talaga ako makahinga ng mga sandaling ito. Ayos lang po ako, sir. Naalala lang siguro ko ng inay ko. Palusot ko rito. Nguyain mo ng maayos. Baka nilulunok mo na lamang kaya ka nabibilaukan. Sermon niya sa akin. Opo. Sagot ko ngunit hindi pa rin makatingin sa lalaki. Siya nga pala. Mamayang gabi ay meron tayong pupuntahan. Nandyan sa paper bag ang susuotin mo. Tumingin ako sa paper bag na hawak rin ito. Hindi ko yun napansin kanina. Ang nakita ko agad kasi ay ang hawak nitong pagkain. Sige po, at ako'y maghahanda na. Wika ako. Tumayo ako upang ihanda ang aking sarili, lalo at malapit na rin gumabi. Kinuha ko ang paper bag upang tingnan iyon. Isang simple dress at talaga namang nagustuhan ko. Kaya pagkatapos maligo ay agad ko yung isinuot. Napakaganda nito at bagay na bagay sa akin. V-neckline ang style niya. Tapos hanggang hita ko ang haba. Mas gusto ko ang ganitong dress sapagkat pwedeng tumakbo kapag merong humahabol. Hindi rin siya fits pagdating sa hita. Tumingin pa ako sa dibdib ko. Mabuti na lang at hindi masyadong litaw ang dibdib ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Lumapit ito sa akin tabi. Naramdaman ko meron itong inalagay sa tenga ko. Huwag mong aalisin ang hikaw na ito. Bulong nito. Bigla namang nagtayuan ang mga balahibo ko nang dumikit ang labi nito sa balat ko. Itinaas ko lang ang buhok ko. Simple lang ang ginawa kong ayos. Nagulat ako nang biglang kunin ni Adrian ang hawak kong lipstick. Mas lalo ako nabigla nang ito mismo ang naglagay ng lipstick sa labi ko.
Hindi ako makapaniwala. Hindi ko talaga malilimutan ang gabing ito. My God. Tumingin ako muli sa salamin upang tingnan ang nilagay nitong lipstick sa labi ko. Hindi masyadong makapal ang pagkakalagay ng lipstick sa akin. Pansin kong bumagay pa iyon sa akin. Pak na pak talaga ang gabing ito. Hindi ko talaga buburahin ang lipstick sa akin labi. God, lalo kong minamahal si Adrian. Nakita ko meron itong hawak na maskara at muli lumapit sa akin. Inilagay ang maskara sa akin at tanging labi lamang ang nakikita. Let's go. Pagyaya niya sa akin, inakay pa nga ako palabas ng silid nito. Nakita ko ang mga tauhan nito na nasa sala. Tuloy-tuloy kaming lumabas ng bahay ng mahal ko. Lalo kong kinilig nang pagbuksan din ako ng pinto ng kotse nito. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing ito dahil ito ang matagal ko ng pangarap sa tanang buhay ko. Pumasok na ako sa loob ng kotse at ganoon din si Adrian. Lumapit pa nga ito sa akin at pinisil ang bewang ko. Huwag ninyong hayaang makatakas ang target. Wika ni Adrian. Nagulat ako sa sinabi nitong target, ngunit hindi ako nagpahalata. Muling nagsalita ang lalaki. Lahat ng dadaanan nila ay bantayan ninyo. Wika ulit ni Adrian. Yes, Lord. Tugon ng driver. Tumigil ang sasakyan sa isang mansyon at pumasok kami sa loob. Nakita ko meron itong ibinigay sa guard. Oh, Mr. De Vera, mabuti naman nakarating ka. Wika ng lalaking gwapo pero mas gwapo pa rin ang mahal ko. Tumingin sa akin ang lalaki at nakita kong bumaba ang tingin nito sa dibdib ko. Lalo at v-neck ang suot kong dress. Ngunit hindi naman masyadong kita iyon. Maaari mo bang ipakilala sa akin ang iyong kasama, Mr. De Vera? Huwag mo nang hangarin na makilala pang kasama ko. Sagot naman ni Adrian. Oo, hindi ko akalain na napaka-selfish mo pala, Mr. De Vera. Tugon ng lalaki. Mr. Ramos, ganoon talaga ako pagdating sa pagmamay-ari ko. Ang gusto ko, akin lamang at hindi ko isinesure sa iba. Narinig kong wika ni Adrian. Mahigpit akong hinawakan sa bewang at nilampasan namin ang kausap nitong lalaki. Pansin kong maraming bumati kay Adrian. At marami din na nagpapakyut na babae dito. Ang swerte ko dahil ako ang kasama ni Adrian De Vera. Pumunta kami sa isang table na bakante. Inalalayan pa nga akong umupo ng mahal ko. Nakita kong merong nagbaba ng inumin sa table namin. Pansin ko ding meron itong pinatak sa alak. Hindi ko alam kung ano iyon. Tumingin ako sa isa pang baso na may lamang alak. Kinuha ko ang baso ngunit mabilis namang inagaw sa akin ni Adrian iyon. Bawal kang uminom. Asik niya sa akin. Kunti lang. Pakiusap ko. Masamang tingin ang ibinigay nito sa akin. Ayoko na makulit yan. Inis na wika nito. Oh, tinawag na naman akong yam nito. Hindi na lamang ako nagsalita. Kumain na lang ako ng pagkain na nakahain sa ibabaw ng table. So, birthday pala ni Mr. Ramos? May na akong bulong. Tumingin ako kay Adrian. Umiinom na ito ng alak at nagulat pa nga ako nang bigla itong lumapit sa akin at bumulong. Can we dance? Bulong nito. Mabilis akong tumango dito. Pagkakataon ko nang makasaya o mahal ko. Inakay ako papunta sa gitna ng bulwagan. Kahit madilim ang paligid ay nakikita ko ang mga nagsasayaw at halos mga nakayakap na ang mga ito. Tumigil kami sa medyo madilim na parte at nagulat ako nang mahigpit akong hawakan sa bewang ko. Kaya dikit na dikit ang mga katawan namin ni Adrian. Grabe, nakakailab din ang tugtog. Dalang-dala ako habang sumasayaw kami ni Adrian. Biglang tumaas ang isang kamay ni Adrian patungo sa likod ko kaya mas lalo pang idiniin ang katawan ko sa katawan niya. Kaya ramdam ko isang bagay na unti-unting nabubuhay kay Adrian. Shit, mabuti na lamang nakasuot ako ng maskara dahil hindi nakikita ang mukha kong sobrang mapula. Amoy ko rin ang alak na nainom nito. Naestatwa ko nang bigla akong halikan sa leeg ko patungo sa pangako. Hindi ako makagalaw ng mga sandaling ito. Diyos ko, sobra akong kinakabahan. Lalo ako nabigla nang lumapat ang labi nito sa labi ko. Lumaki ang mata ko at tumingin ako sa mukha ni Adrian. Nakita kong nakapikit ito habang hinahalikan ako. Hindi ako marunong humalik kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakakahiya tuloy kay Adrian. Kinagat nitong ibabang labi ko kaya bigla akong naibuka ang bibig ko. Lalong lumaki ang mata ko nang lalo nitong palalimin ang mga halik. Nag-iinit ang buong katawan ko sa ginagawa ni Adrian. Mabuti na lamang, madilim dito. Naramdaman ko pa isang kamay nitong pumisil sa butt ko. Bigla ako nagmulat ng mata nang marinig ko ang pagsabog sa buong paligid.
Huwag mo na lamang pansinin ang mga naririnig mo sa paligid. Bulong niya sa may tenga ko. Muling hinalikan ako sa aking labi. Naging mapusok ang ginagawang paghalik nito. Ngunit akong kinakabahan dahil narinig ko na rin ang mga putok ng baril at hiyawan ng mga tao. Tumigil sa paghalik sa akin si Adrian pero kita ko sa mga mata nito ang pagnanasa. Bigla akong niyakap ni Adrian at lumaki ang mata ko nang marinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril. Bigla tuloy akong sumiksik sa katawan nito. Let's go. Ang daming sagabal dito. Bulong pa nito sa may tenga ko. Nakita ko ang hawak nitong baril na umuusok pa. Lumakad na kami ni Adrian ngunit nakikipaglaban pa rin ng palitan ng putok sa mga kalaban nito kahit na naglalakad kami. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Akala ko birthday party ang pinuntahan namin. Bakit ang kinalabasan ay para kaming nasa pelikula at nakikipaglaban ito? Nagulat ako nang biglang sumulpot sa harap namin si Mr. Ramos. May hawak itong baril at nakatutok sa amin ni Adrian. Swerte ko naman at ako makakapatay sa pangatlong mafia lord at mapapasakin pang babae mo. Nakangising wika ni Ramos. Pero hindi ko inaasahan ang kilos ni Adrian. Bigla nitong tinabunan ang mata ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Narinig ko na lang na may dumadaing sa paligid. Ngunit wala akong narinig na putok ng baril. Happy birthday! Saan pa? Ni Adrian. Mabilis akong hinila paalis sa lugar na ito. Lilingon sana ako upang tingnan si Mr. Ramos nang hawakan muli ni Adrian ang ulo ko. Huwag ka nang lumingon. Yam. Bulong nito sa akin. Yam na naman ang tawag nito sa akin. Kainis naman. Hindi naman yun ang pangalan ko. Sinalubong kami ni Apple at nakangiti itong lumapit sa amin. Okay na, Lord. Wika ni Apple. Good. Dalhin sa Bartolina. Huwag hayaang makatakas. Wika ni Adrian. Sa totoo lang ay wala akong maintindihan sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Nakita kong kinuha ni Adrian ang ibinigay na jacket ni Apple at ganun din ang susi. Hinila ako sa madilim na lugar at tumigil kami sa isang motor na Ducati. Inilagay nito sa akin ang jacket. Sumakay ka na. Wika nito. Pupunta sana ako sa likuran nito nang bigla akong hilahin sa kamay na aking ipinagtataka. Dito ka sa unahan ko sumakay. Wika nito. Bilisan mo, Yam. Wika nito. Kaya nagmamadali akong sumakay. Mabuti na lang at hindi fit ang suot kong dress kaya mabilis akong nakasaklang sa motor nito. Nagulat pa nga ako nang halikan ako sa bato kaya bigla na namang nanigas ang katawan ko. Umikit na lamang ako dahil ramdam kong tumatakbo na ang motor. Nakita kong malapit na kami sa bahay nito. Biglang bumukas ang gate at tuloy-tuloy na pumasok ang motor ni Adrian sa loob. Nauna ako umakyat sa silid dahil nakikipag-usap pa ito sa mga tauhan nito. Okay na sana ang gabing ito kaya lang ay merong sumingit na nakakairitang labanan at patayan. Ang nakakainis lang ay isa pala itong mafia lord. Bakit hindi ko man lang nalaman na isa pala itong kinatatakutang tao? Kung hindi ko pa narinig kanina, sa usapan ng mga tao ay hindi ko pa malalaman. Ako yata ang tangang follower dahil wala akong alam sa tunay na pagkatao nito. Pero wala akong makapangtakot sa dibdib ko nang malaman ko itong isang mafia lord. Naligo ako ng mabilis. Naamoy ko ang pawis sa aking katawan. Pasalamat na lang dahil wala pa si Adrian dito sa loob ng silid. Kailangan ko ng matulog habang wala pa ito. Nahihiya rin ako makapag-usap dito dahil sa nangyari kanina nang bigla akong halikan. Nagising ako merong humahawak sa katawan ko kaya gumalaw ako at inalis kong unan sa mukha ko. Tumingin ako sa katabi ko na tulog naman si Adrian. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Wala namang ibang tao. Kami lamang ni Adrian ang nandito. Sinong mahawak sa katawan ko? Hindi kaya merong multo dito sa kwarto ni Adrian? Mabilis ako lumapit sa tabi ni Adrian at nakashare na rin sa kumot nito. Naniniwala ako sa multo lalo at laking probinsya ako. Minsan ko na ding naranasan ang multuhin noong nandoon pa ako sa probinsya namin. Kaya naman sumiksik ako kay Adrian. Bahala na. Alam ko magagalit ito. Nagulat ako nang bigla itong yumakap sa akin at ramdam ko ring hinalikan ako sa leeg. Akala ko magagalit ito. Pumikit muli ako upang matulog dahil tingin ko madilim pa sa labas ng bahay. Nagasang akong wala na sa tabi ko sa Adrian. Baka pumasok na sa opisina nito. Kaya bumangon ako upang lumabas na. Ngunit nakita ko si Apple. Nurse Brianna, mabuti naman at gising ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Lord. Sabi nito sa akin. Nasaan ba si Adrian? Tanong ko dito. Malalaman mo rin mamaya pagdating natin kung saan kita ihahatid. Kailangan na natin umalis.
Wika nito. Okay na ba itong suot ko? Hindi ba nakakahiya? Baka maraming tao dun sa pupuntahan natin. Tanong ko. Okay na yan, Nurse Brianna. Baka mag-alburuto na ang bulkan kapag pinaghintay pa natin ng matagal. Wika ni Apple. Agad kami sumakay ng kotse nito. Kaso hindi pa kami halos nakakalayo sa bahay nito nang marinig ko ang mga putok ng baril. Tingin ko'y binabaril ang kotse ang sinasakyan namin ni Apple. Narinig ko may kausap ito at dinig ko rin si Adrian ang kausap ni Apple. Nabigla ko nang mabilis nitong pinatakbo ang kotse pero panay pa rin ang pagbaril sa amin ng kalaban mula sa likuran namin. Napayuko ako nang marinig ko ang malakas na pagsabog sa labas. Anong nangyayari na naman? Parang tinatambol na rin ang puso ko sa takot. Nagtaka ako nang tumigil ang sakyan. Nurse Brianna, bilisan mo. Bumaba ka na. Utos sa akin ni Apple. Mabilis akong hinila sa loob ng kakahuyan pero nakita kong meron itong hinagi sa kotseng sinasakyan namin kanina. Nagulat pa nga ako nang biglang sumabog ang kotse. Nakita ko na lamang na nag-aapoy na ito. Pumasok kami sa kakahuyan. Sundan mo lang ako, Nurse Brianna, at huwag kang lilihis ng daan dahil maraming patibong sa paligid. Sabi ni Apple. Nagulat ako na may sumabog muli at humiyaw. Ano yun, Apple? Tanong ko. Huwag mo nang pansinin ng mga iyon, Nurse Brianna. Malas nila dahil pumasok sila sa teritoryo ni Lord. Marami mga patibong ang mga nakakalat dito sa gubat. Sad nito. Medyo natakot ako sa sinabi nitong patibong, ngunit hindi na lamang ako nagsalita. Saan kaya kami pupunta? Malayo-layo na rin ang nalalakad namin ni Apple. Kumunot ang noo ko nang makita kong merong ilog. Bilisan mo, Nurse Brianna. Kailangan sumakay na tayo sa bangka. Sabi niya sa akin. Nakita ko marunong ito magsagwan. Kahit gusto ko magtanong kung saan kami pupuntay, nahihiya naman ako. Bumaba kami ng bangka at muling naglakad papasok sa kakahuyan. Wala na bang katapusan ng paglalakad na ito? Napanganga ako na makita ko ang malapalasyong bahay. Napawaw na lamang ako dahil sa ganda nito. Meron palang ganito kagandang bahay dito. Napansin ko marami din mga tauhan na nagkalat sa paligid. Ganito ba kayaman ng isang mafia lord? Dalhin mo na si Miss Brianna sa loob ng bahay. Parating na si Lord, kasama si Judge. Wika ng lalaking lumapit sa amin. Ha? Bakit merong judge? Nagtataka tuloy akong tumingin sa mga ito. Yung mga susuotin niya. Tanong ni Apple. Nandoon na sa loob ng kwarto. Sagot ng tauhan ni Adrian. Niyaya naman ako sa loob ng silid ni Apple. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto. Nurse Brianna, ito ang suotin mo. At ibinigay sa akin ang puting dress ni Apple. Bakit magsusuot pa ako ng ganito? Sumunod ka na lang, Nurse Brianna. Alam kong parating na si Lord. Nakaupo ko sa sofa habang hinihintay ko ang pagdating ni Adrian. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ito na seryoso ang pagmumukha habang nakatingin sa akin. Umupo siya sa aking harap. Muling tumingin sa akin. Pansin kong may nais itong sabihin kaya hindi na lang ako nagsalita. Sana sumang-ayon ka sa plano ko para wala tayong magiging problema. Umpisa nito. Ano bang plano mo? Papayag naman ako kung alam ko na kaya kong gawin iyon. Saad ko sa lalaki. Kailangan nating magpakasal ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Fake naman ang ating magiging kasal. Sabi niya sa akin. Parang nalunok ko ang aking dila sa mga sinabi nito. Anak ng tokwa. Nag-alok nga ng kasal, peke naman. Grabe. Ang saklap ng kapalaran ko. Hindi tuloy ako makapagsalita. Kailangan ko lang protektahan ang magiging asawa ko. Kaya kailangan kong kumuha na ibang babaeng pakakasalan para hindi na nila pagtangkaan ang buhay ng mahal ko. Parang biglang nahati sa gitna ang puso ko. Wow, itong pinakamasakit na katotohanan at ipinamumukha na sa aking wala akong pag-asa sa kanya. Napakasakit naman, Kuya Eddie. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman lugi dito. Magkakaroon ka ng 3 milyon kapalit ng pagpapakasal mo sa akin. Muling sabi niya. Talagang nagdurugo ng aking puso. Nakatingin lamang ako sa lalaki habang pinakikinggan ng mga sasabihin pa nito. Kapag napatay ko na lahat ng mga kalaban ko, pwede ka nang umalis sa poder ko. Meron ka rin makukuhang kotse at bahay. Siguro naman sapat na iyon sa'yo. Tanong ni Adrian. Ganito pala kasakit kapag nalaman mo na ang taong mahal mo ay meron ng totoong mahal. Parang hindi ko kayang tanggapin ang alok nitong kasal dahil ayoko maging fake lamang sa paningin nito. Gusto ko kapag mag-aasawa ko at magpapakasal ay totoo ang lahat. Ayoko ng fake dahil hindi naman fake ang pagkatao ko.
Oo, mahal ko si Adrian pero alam ko na sa bandang huli ay ako pa rin ang talo at uuwi akong sawi. Kaya tumingin ako rito. Nakita ko nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa akin. Sir, humanap na lang po kayo ng babaeng pwede niyong pagpanggapin na magiging asawa mo. Malumanay na sabi ko. What? Sigaw nito. Kahit natatakot ay nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sir, gusto ko po na kapag magpapakasal ako ay hindi fake. Sa iba na lang po ninyo i-offer ang pera at kotse. Ganun din ang bahay. Uwi ka ako. Alalahanin mo na meron kang pinirmahang kontrata. Galit na wika nito. Okay lang po, natanggalin mo ako sa trabaho. Uwi na lang ako sa inay ko. Meron pa naman ako perang nakatabi. At yung kulang, hihiram na lamang po ako kay Jun. Mayaman naman yun. Para makabayad ako sa inyo ng buo, sir. Pahayag ko. Nakita ko ang galit sa mata nito. Lalo akong nagimbal nang basta na lang nitong sinipa ang kawawang table na nadamay sa galit ni Adrian. Hindi ka pwedeng tumanggi sa gusto ko, babae. Ako ang masusunod sa atin dalawa. Galit na wika nito. Sir, mali naman po napipilitin mo ako sa hindi ko nais na mangyari. Katwiran ko. Kahit na kinakabahan. Wala akong pakialam. Ako pa rin masusunod. Sumukan mong hindi magpakasal sa akin. Pagbabanta nito. Bigla akong kinabahan na ang itutok nito sa akin ang baril na hawak nito. Baka patayin na lamang ako ni Adrian. Ayos lang sa akin kasi naman makasal ako rito. Sir, mali naman po ang pipilitin niyo ako sa hindi ko gusto. Meron din po ako sariling buhay. Maluwaluhang sabi ko. Nakita kong papalapit siya sa akin at pagkatapos ay mariin akong hinawakan sa panga na aking ikinagulat. Hindi ka pwedeng tumanggi sa akin, Yam. Dahil akin ka lang. Bulong nito. Nagulat ako nang mariin itong hinalikan ng labi ko kaya napaluha ako dahil ramdam ko ang pagkagat nito sa kawawa kong labi. Sa pilitang ibinuka ang bibig ko upang mas mapalalim pa ang halik. Pinahid din nito ang luha ko sa aking mga mata. Tumigil ka na. Kailangan na natin lumabas dahil naghihintay na magkakasal sa atin. Wika nito. Wala akong nagawa ng sa pilitang lumabas kami ng silid at nakita ko ang George. Lumapit kami rito at nakapag-usap si Adrian dito. Kaya nabitawan ng kamay ko sa pagkakahawak. Mabilis akong umalis habang busy pa silang nag-uusap. Ang bilis ng mga hakbang ko. Hindi ako lumingon sa pinanggalingan ko. Sana'y makaalis ako sa lugar na ito. Mahal ko si Adrian pero ayoko magpakasal sa kanya lalo at fake lamang. Tapos akong ipapain niya sa mga kalaban? Utot niya, Blue. Akala mo makakatakas ka, Yam? Galit na sigaw ni Adrian. Nagulat ako na may humawak sa bewang ko kaya bigla ako napatigil sa paglalakad. Hindi naman ako tatakas ha. Palusot kong malupit. Huwag mo akong pinaglololoko. Asar na sabi nito. Hindi kita niloloko, Mr. Dracula. Inis naturan ko rito. What? Galit na tanong nito. Umirap lamang ako rito. Wala akong nagawa nang hilahin muli akong pabalik sa bahay nito. Masama ang loob ko nang tumingin dito. Isa lang pala akong fake sa paningin nito. Nakatingin lang sa amin ng mga tauhan nito. Tumingin ako kay Apple pero umiwas lamang ito ng tingin sa akin. Wala akong kakampi dito. Magsimula na tayo. George. Wika ni Adrian. Lumapit kami rito. Tila gusto kong maiyak ng sobra dahil ikakasal nga ako sa lalaking mahal ko. Pero peke naman. Ang sakit lang sa puso. Biglang tumingin sa akin ang George. Brianna Cortez, tinatanggap mo ba si Adrian de Vera bilang kabiyak ng iyong puso at magsasama sa hirap at ginhawa? Tanong ng George. Hindi ako makaimik dahil ayoko magpakasal kay Adrian. Fake lang naman. Uulitin ko ulit, iha. Brianna Cortez. Hindi na natapos ni George ang sasabihin dahil bigla kaming napatalon sa putok ng baril sa paanan namin. Tumingin ako sa may kagagawan at nakita kong umuusok pa ang baril ni Adrian. Yam, sagutin mo ang tanong ni George dahil mainipin akong tao. Opo, tinatanggap ko po. Napipilitang tugon ko. Good. Wika ni Adrian. Adrian de Vera, tinatanggap mo ba si Brianna Cortez bilang kabiyak na yung puso at magsasama sa hirap at ginhawa? Tanong ni George kay Dracula. Yes. Mabilis na sagot nito. Meron itong sinuot sa aking singsing. Gusto kong maluha dahil parang totoo ang lahat ng nagaganap sa kasalang ito. Pirmahan mo na ito, iha. Utos sa akin ng nagkasal sa amin.
No choice ako kaya pumirma na lamang ako. Agad din pumirma sa papel si Adrian at pagkatapos ay ibinigay kay George. Nagulat ako na bigla akong halikan ni Adrian sa aking labi. Mabilis lang naman ang binigay nitong kiss sa akin. Parang hindi fake ang kasal namin dahil meron ding pinahanda sa Adrian na pagkain. Wala namang bisita kundi mga tauhan lamang nito. Lord, congrats! Pagbati ng ibang tauhan nito. Ngumiti lamang si Dracula sa mga ito. Ramdam kong panay ang pisil ni Adrian sa tagliran ko. Panay rin ang halik sa balikat ko. Nakita ko itong umiinom ng alak kaya kumuha rin ako ng baso na may alak. Kaya lang ay inagaw sa akin ng lalaki. Bawal kang uminom ng alak, Iam. Asar na wika nito. Konti lang naman eh. Wika ko. Pero umiling lamang ito sa akin at inalayo ang baso na may lamang alak at nakasimangot na tumingin ako rito. Lord, hiramin ko lang misis mo. Magkukwentuhan lamang kami. Wika ni Apple nang biglang sumulpot sa tabi ko. Nakita kong tumango si Adrian sa babae. Huwag mong hayaang mawala sa paningin mo at baka tumakas. Sad na Adrian. Akong bahala sa kanya, Lord. Sagot ni Apple. Pumunta kami sa garden. Ang gaganda ng mga bulaklak at amoy na amoy rin ang bango ng mga ito. Nurse Brianna. Pagtawag sa akin ni Apple, kaya tumingin ako ditong nakakunot ang noo. Alam ko meron itong sasabihin sa akin. Sana, maintindihan mo ang ginawa ni Lord dahil pinoprotektahan lamang niya ang taong mahal niya. Sana'y matapos na lahat ng ito. Nang pwede na niya ipakilala ang babaeng mahal niya at magpakasal sa simbahan na walang nagbabanta sa buhay ng babaeng gusto nito. Mahabang saad nito. Hindi ako nagsalita sa mga sinabi nito dahil oras na magsalita ako. Alam kong papatak ang luha ko dahil harap-harapan ang sinasabi sa akin ni Apple na meron totoong mahal si Adrian. Tumingin ito sa akin ng nakangiti. Congrats sa iyo, Mrs. De Vera. Nakangiting saad nito. Tumango lamang ako rito dahil hindi naman talaga ako matatawag na Mrs. De Vera. Dahil alam na alam ko sa sarili ko kung saan ako lulugar sa buhay ni Adrian. Kailangan natin bubalik sa loob, Mrs. Brianna. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Alam mo naman sa Lord, minsan demanding iyon. Wika pa nito. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nakita kong mapula na ang mukha ni Adrian at mukhang lasing na ito. Pupunta na ako sa kwarto. Inaantok na ako. Paalam ko rito. Tumingin ito sa akin. Huwag na huwag kang tatakas, Iam. Galit na wika nito na may kasamang pagbabanta. Hindi na nga ako tatakas. Nakasamangot na sagot ko. Apo, ihatid mo siya sa kwarto ko. Nakita kong tumango si Apo. Humakbang ako upang pumasok sa loob ng kwarto. Nang makarating ay agad akong pumasok sa salida. Pumunta muna ako sa banyo upang maligo. Sure ako na masarap ang magiging tulog ko nito. Lumabas akong wala pa rin si Adrian. Nakikipag-inuman pa siguro sa mga tauhan nito. Nakapagtataka dahil merong mga damit na pambabae dito sa loob ng cabinet. Kaya kumuha na lamang ako ng mini dress. Hindi ako sanay matulog kapag balot na balot ang katawan. At parang ang init. Kinuha ko ang cellphone ko dahil nag-text si inay. Tinatanong kung ayos lang ako o kung kumain na ba ako. Sure ako na magagalit si inay at itay kung sakaling malaman nilang bigla ako nagpakasal. Pero wala akong dapat na ipag-alala dahil peke naman ang kasal namin. Sobrang miss ko ng parents ko. Napangiti ako nang mabasa kung magkakaroon na naman daw ako ng bagong pamangkin dahil buntis ulit ang sister ko. Magte-text na sana akong muli kay inay nang pumasok si Adrian. Mapula na ang mukha nito. Nakakunot ang noo nito nang tumingin sa akin. Bakit ka nakangiti habang hawak mo cellphone mo? Yam, meron ka bang ka-textmate? Galit na bulalas nito. Ano raw? Ka-textmate? Diyos ko po, tila nababaliw na ang lalaking ito. Lumapit ito sa akin upang tingnan nito ang aking cellphone para siguro alamin ko sinong ka-text ko. Sinong ka-text mo? Si inay nag-text sa akin. Sagot ko sa tanong nito. Patingin nga, huwag ba akong pinaglololo ko, Yam? Wika nito. Oh, basahin mo. At inabot ko dito ang cellphone ko. Nakita kong binuklat nitong phone ko. Inayos ko na lamang ang kama dahil nagusot ito. Nakita ko ibinaba nitong cellphone ko at pumasok sa banyo. Humiga ako sa kama upang matulog na. Dumapa ako dahil masarap matulog kapag nakadapa. Narinig kong bumukas muli ang pinto ng banyo. Hindi ako gumalaw sa pagkakadapa. Ramdam kong humiga ito sa kama ngunit nagulat ako nang inalis nito ang kumot at lumapit sa akin. Mas lalo ko nagimbal nang hawiin nito ang buhok ko at halikan ng bato ko. Pababa sa balikat ko.
Hindi ako makagalaw dahil biglang nanigas ang katawan ko. Anong ginagawa mo, Adrian? Nautal na tanong ko. Honeymoon natin, remember? Bulong nito. Tumihaya ako ng higa upang makausap ito na maayos. Kaso mali yata ang ginawa kong pagtihaya dahil halos halikan na ako ni Adrian. Iniiwas ko ang labi ko rito. Baka kasi bigla akong halikan nito. Diba sir? Fake lang naman ang kasal natin. Kaya hindi natin kailangan mag-honeymoon. Usal ko. So, wala akong pakaalam kung fake ang kasal natin. Dahil hindi ako papayag na walang mangyayaring honeymoon sa atin ngayon. Bulong nito. Hinawakan nito ang pangako at pinaharap sa mukha nito. Nakatitig ito sa mukha ko. Nakita kong dahan-dahan lumapit ang labi nito sa labi ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kaya bigla akong naipikit ang mata ko. Marahan ang ginawang paghalik nito sa labi ko. Para bang ingat na ingat ito. Hinaya kong ginagawa nito. Naging malikot na rin ang kamay nito. Bigla akong nagmulat ng mata nang bigla nitong sirain ang suot kong manipis na dress. Bakit mo sinira? Inis na saad ko. Pasensya na. Dahil nabigla akong nahila. Palusot nito at pinagpatuloy ang ginagawa. Do you still remember that night? Bulong ni Adrian. Ha? React ko. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. At dahil doon, naging akin ka. Bulong nito sa akin sabay halik muli sa aking mga labi. Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi nito.